Sa huling episode, ay nakita natin na si Dojan na ginamit ang kanyang makapangyarihang atake, pinatay ang lahat ng monster sa isang beses lamang. Sa kabanata 30 naman ay nakita ang team ni Dojan, matapos ang buong araw ng paghahunting, ay sobrang pagod at lahat sila ay pauwi na pabalik sa kanilang hotel. Habang pauwi, ang buong atensyon ni Juyeon at Jung Injo ay nakatuon lang kay Dojan. Dito, si Jung Injo ay sobrang na-impress sa lakas ni Dojan kaya sa loob-loob niya ay iniisip niya si Dojan. Sa oras na ginugol niya kasama si Dojan, ay naiintindihan niya na si Dojan ay isang mapagkakatiwalaang lalaki. Katulad ni Jung Injo, si Juyeon ay nagkaroon din ng positibong pakiramdam tungkol kay Dojan. Sa isip niya, ay paulit-ulit pumapasok ang imahe ni Dojan noong pinatay niya ang grupo ng monsters gamit lang ang isang slash ng kanyang espada. Ngayon, ay gusto niya ring matutunan ang sword art kay Dojan. Maliban sa dalawang ito, pati ang ibang team ay pinag-uusapan si Dojan. Isa sa kanila ay patuloy na pumupuri kay Dojan, sinasabi na ang power ni Dojan ay amazing. Sobrang saya kapag nakikita ang kanyang attack at nalalampasan niya ang limit ng tao. May isa pa ang nagsabi, para sa akin ay mas malakas pa siya kaysa kay Shabri Alphonse, na isang powerful S-rank hero. Isa pang miyembro ang nagsabi, para sa akin, ay kasing lakas siya ni Cain Lister, isa sa pinakamakapangyarihang hero sa mundo. Habang naglalakad sila at nagkwekwentuhan, ay biglang may undead-like creatures na lumabas mula sa isang lawa, at isa-isa pang lumalabas ang iba pang mga undead. Ang matutulis nilang kuko ay hindi nalalayo sa talas ng isang matalim na blade. Narinig ng team ang tunog ng mga undead at nakuha ang atensyon nila. Sabi ng lalaking may mahabang buhok, ay walang utak ang mga undead na nilalang na ito pero mag-ingat kayo. Nang hindi nag-aksaya ng oras pa, ay umatake agad ang undead sa kanila. Ngunit biglang may isang suntok na tumama sa isang undead at nabasag ang panga nito. At sa susunod na sandali, ay sumabog ang ulo nito. Sa buong mission na ito, ay pinapakita ni Dojan ang dominansya ng kanyang kapangyarihan. Ang team niya ay parang dumalo lang para sa formalidad. Sa sandaling ito, ay masayang pinapatay ni Dojan ang undead creatures. Sobrang bilis niya na hindi sila makita ng mata, pero malinaw mong makikita ang epekto ng kanyang power. Pinapatay niya ang undead na parang pumapatay lang ng lamok, umuulit-ulit na may sumasabog na ulo at may nahihiwan na braso. Abala lang siya sa pagdurog ng mga undead. Ang team niya ay shock pero natutuwa habang nanunood. Isang lalaki ang sumisigaw, "Sige patayin mo sila, ang saya panuurin." Dahil sa ingay nila, ay nagtakbuhan ang mga ibon sa paligid. At matapos patayin ang mga monsters, ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Tinanong ni Juyeon si Dojan, saan mo natutunan ang sword art na iyon? Ang sword art na iyon ay kamangha-mangha at yung 5 pulang apoy na lumalabas ay may kakaibang vibe. Pagkarinig nito, ay napaisip din si Dojan tungkol sa sword art na ginamit niya para patayin ang mga monsters. Tinanong ulit ni Juyeon, ituturo mo rin ba sa akin yung sword art na iyon? Sabi ni Dojan, bakit mo gustong matutunan ang sword art na iyon? Sagot ni Juyeon, dahil napakaganda ng sword art na iyon at gusto ko talagang matutunan iyon. Sa loob-loob ni Dojan, ay sinabi niya na napaka-peaceful ng mundong ito at halos walang panganib. Hindi kailangan ni Juyeon na matutunan ang sword art. Kahit matutunan niya ito, ay hindi niya ito magagamit sa tamang pagkakataon. Habang iniisip iyon ni Dojan, ay nainis si Juyeon kasi hindi sinasagot ni Dojan ang tanong niya. Sabi ni Juyeon, ay may kalayaan ka pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo akong i-ignore. Isa rin akong S-rank hunter at hindi ako mas mababa sa kahit sinong heroine, hindi mo ako pwedeng basta i-ignore. Gusto ko ring magamit ang art na iyon kahit isang beses sa buhay ko. Naririnig mo ba ako? Sabihin mo ng malinaw, tuturuan mo ba ako o hindi? Naiinis na si Dojan sa daldal ni Juyeon. Tinitigan niya si Juyeon, at tinitingnan din siya ni Juyeon, makikita ang determinasyon sa mata nito. Walang sinabi si Dojan, kaya nagtatampo si Juyeon at sabi niya, gets ko na kung gaano ako kahalaga sa paningin mo. Sabi ni Jung Injo habang pinapanood sila ay para silang nag-date. Sabi niya sa team, maghanda na kayo at lalabas na tayo sa rift. Maya-maya ay dumating sila sa exit ng rift, at isa-isa silang lumabas. Si Jung Injo na nasa huli ay nagsabi, dahil kay Dojan,
ay nakalabas tayong walang kahit anong loss. Sa susunod na balik natin dito, ay mabilis na nating makiklear ang rift na ito. Ngunit pagkalabas niya, ay bigla niyang narinig ang isang boses na nagsasalita ng Japanese. Papatayin kita, sino ka para pigilan ako? Nakatayo na lahat ng miyembro ng team sa labas ng rift. Nakilala ni Jung In-jo ang boses at mabilis na tumakbo papunta sa harap. Doon ay mahigpit na hawak ni Dojan si Juyon, dahilan para medyo mahiya si Juyon. Pero ginagawa lang iyon ni Dojan para protektahan siya, dahil nasa harap nila ang isang Japanese team. Ang leader nito ay si Ryoma Takashi, isang S-rank hero ng Japan at leader ng Taegoko, galing sa Yakuza background. Kung hindi mo alam, ang Yakuza ay isang kilalang criminal group sa Japan. Parang mafia o gangsters, kilala sa illegal na negosyo tulad ng sugal, smuggling, pagkolekta ng utang, nightclubs at iba pang illegal na gawain. At ang lalaking ito ay ang leader nila. Mayabang na sabi ni Takashi kay Dojan, gusto ko lang magsaya kasama si Miss Juyon. Tumabi ka bulate kung ayaw mong masaktan. Actually, kaibigan siya ni Kang, at pinadala siya para patayin si Dojan. Pero dahil manyok at mayabang ang matandang na ito, ay imbes patayin agad si Dojan, ay gusto muna niyang pagsamantalahan si Juyon, dahil sobrang tiwala siya sa lakas niya at iniisip niyang madali niyang dudurugin si Dojan. Balik sa kwento, ay hindi naapektuhan si Dojan sa banta ni Takashi at tinitigan niya ito. Sabi ni Takashi ulit, tumabi ka o mamamatay ka. Hawak pa rin ni Dojan si Juyon. Sinabi ni Dojan sa Japanese, hindi ko iniisip na gusto ni Juyon sumama sayo. Kahit nasa panganib, ay hindi na-stress si Juyon kasi sobrang tiwala siya kay Dojan. Tinanong niya si Dojan, marunong ka pala mag-Japanese. Sagot ni Dojan, halos marunong lang. Pero sa loob-loob niya, ay iniisip niya, hindi ako, kundi ang original na may-ari ng katawan na ito ang marunong. Nang marinig yun, ay uminit ang ulo ng gangster dahil first time siyang inignore ng ganito. Galit niyang sabi, ano ang sinabi mo? Sumigaw ang mga tauhan niya, paano mo na-insulto ang leader namin, lumuhad ka at humingi ng tawad. Hindi mo ba alam kung sino siya? Sumagot si Dojan ng may attitude, wala akong interes malaman kung sino siya. Naging sobrang tense ang paligid at galit na galit si Takashi habang nakatitig kay Dojan. Nasa likod si Jung In-jo at ang team, nagulat sa sitwasyon, dahil ang panganib na hindi nila naranasan sa rift, ay naghihintay pala sa labas nito. Alam ni Jung In-jo ang background ni Takashi, isa sa top 5 guild leaders sa Japan, kilala sa brutal nature at ang pagharap sa kanya ay maaaring magdala ng malaking problema kay Dojan. Kaya pumasok siya sa gitna para pakalmayan ang sitwasyon at sinabi, ako si Jung In-jo, leader ng Dancing Flower Guild, mas mabuti siguro na tapusin na natin ito. Pero minura lamang siya ni Takashi at sinabing, guild na hindi ko man lang narinig ang pangalan. Ano ang magagawa mo sa akin, maghintay ka ng turn mo bitch. Pagkatapos kong mag-enjoy kay Juyon, ay ikaw naman ang susunod. Lumampas na sa limit ang hayop na ito at sinubukang hilahin si Juyon, pero hinaranggan siya ni Dojan at tinulak si Juyon sa likod niya. Sa susunod na segundo, ay malakas na sinuntok ni Takashi si Dojan at tumawa. Hintayin mo ang turn mo insekto. Mamaya kita papatayin, gusto ko munang mag-enjoy. Doon ay naintindihan ni Dojan na pinadala talaga siya para patayin siya at sinasadya lahat ito. Sabi ni Dojan na kung para sa akin ka pumunta, ay ako ang mananagot. Pero may masamang ugali ako, hindi ako tumatanggap ng utang. Pagkasabi niya iyon, ay sinuntok niya si Takashi ng napakalakas. Lumipad si Takashi at bumangga sa mga tauhan niya. Sabi ni Dojan, ikaw ang nagsimula, self-defense lang ito. Tumabi kayo, sa amin lang ito. Nang marinig iyon, ay natakot ang mga tauhan, pero sumigaw si Takashi mula sa likod. Tumabi kayo, dudurugin ko siya ng sarili kong kamay. Pulang aura ang lumabas kay Takashi, puno ng galit at handang umatake. Samantala, ay nagplano rin si Dojan ng atake habang nakatitig lang si Juyon sa kanya. Sabi ni Dojan sa team, ingat kayo, aayusin ko ito. Ito ay si Takashi, na nakahandusay sa lupa, tinikman ang lakas ng mga paa ni Dojan. Dahil sa atake ni Dojan, ay nagkakabiyak ang lupa at lumulubog ang ulo ni Takashi sa ilalim ng lupa.
Kita ito ng team ni Tekashi at sila ay shocked dahil hindi pa nila nakitang binugbog ng ganito ang kanilang boss. Ganoon din ang team ni Dojan, nagulat rin sila dahil nasaksihan na nila si Dojan na pumapatay ng monsters, pero hindi pa nila nakitang isang S-rank hero ay binabasag ng ganito, parang walang kalaban-laban. Sa hirap, ay nagmanage si Tekashi na umiwas at tumakbo papunta sa kanyang mga tao. Hawak ang kanyang ilong, ay sinasabi niya, paano siya naging ganito kalakas? Hindi pa ako nakakita ng taong katulad niya sa buong buhay ko, hindi ganito ang impormasyon na nakuha natin tungkol sa kanya. Ang galit ni Dojan ay hindi pa humuhupa, at ang puting aura sa katawan niya ay malinaw na nakikita. Kitang-kita sa mata niya na ito na ang huling araw ni Tekashi. Si Tekashi naman, ay nanginginig na sa takot sa nakakatakot na kapangyarihan ni Dojan, kaya nagsimula siyang tumakbo. Pero sino ba ang makakatakas kay Dojan? Agad niyang hinarang si Tekashi at tinitigan siya ng malalamig, saka tinanong, sino ang nag-hire sa'yo para patayin ako? Alam ko na kung sino, pero gusto kong manggaling mismo sa'yo. Lupaypay si Tekashi, kita ang pawis sa mukha niya, pero ayaw niya pang magsalita. Hinawakan ni Dojan ang ulo niya at sinabi, huling beses ko itong itatanong, sino? Nanginginig si Tekashi at sinabing, pasensya na, aalis na lang ako. Sagot ni Dojan, patawarin ka, impossible. At bigla niyang inulan ng sampal ang mukha ni Tekashi. Sa huli, nang hindi pa rin sumagot, ay isang napakalakas na suntok ang binigay ni Dojan, dahilan para mawala ng malay si Tekashi. Shock pa rin ang team ni Dojan. Sanay sila sa lakas ni Dojan, pero hindi sa isang S-rank hero na ginagawang parang aso. Si Jung Injo ay sumigaw, paano pa niya nagagawang maging ganito kalakas kahit katatapos lang niyang pumatay ng monsters sa rift? Hindi pa rin tumitigil si Dojan at sinipa-sipa pa si Tekashi. Sinabi ni Jung Injo kay Juyon, kailangan natin siyang pigilan bago pa mamatay si Tekashi. Habang patuloy ang pagbugbog, ay tumilamsak ang dugo sa paligid. Takot na takot ang mga tauhan ni Tekashi, ilang may lakas ng loob na lumapit. Sumigaw si Juyon, Dojan itigil mo na. Pero sumagot si Dojan na siya ang sumugod sa akin. Responsibilidad kung tapusin siya. Huwag kayong mag-alala, ako ang sisigat sa lahat. Hinayla siya ni Juyon palayo, hindi kita hahayaang gumawa ng bagay na magpapabigat sa'yo. Sagot ni Dojan, nakakita na ako ng maraming hanggal na tulad nito. Dapat tapusin natin ito ngayon para walang problema sa hinaharap. Hinawakan ni Jung Injo ang kamay niya, huwag mong bigyan ng stress ang sarili mo para sa mga ganitong tao. Hayaan mo sila, padagdag ni Juyon tinuruan mo na siya ng leksyon. Isa pang suntok at mamamatay na talaga siya. Dumating ang team ni Tekashi at sinubukang buhatin siya, pero napakasama na ng kanyang kondisyon. Sigaw ni Jung Injo, kung ayaw niyong mamatay, ay huwag niyo kaming babanggain muli. Lumuhad ang grupo at humingi ng tawad. Pero hindi pa kontento si Dojan. Sinabi niya ng malamig, hindi sapat ang lumuhad, ibaba ang ulo. At agad silang yumuko, nanginginig. Sinabi pa niya, hindi ba may nakalimutan kayo? Kapag may nagkamali sa Yakuza, ay pinuputol niyo ang isang daliri. Ngayon ay umamin kayo, na mga sinungaling kayo, tuso at traidor. Umamin ang lahat, kahit galit sila pero wala silang magawa. Napangiwi si Jung Injo sa ginagawa ni Dojan habang ang iba sa team niya ay natatawa sa eksena. Halos wasak ang katawan ni Tekashi. Si Dojan, Juyon, at Jung Injo ay tumawa sa itsura niya. Shift, sa Brazil Hero Association. Isang tao ang nagbabasa ng report tungkol sa pangyayari at hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Jung Injo at Juyon, sigurado ba kayong totoo ito? Kasi kahit siya ay nagtataka. Iniisip niya, totoo na binugbog ang S-rank hero na si Tekashi ng ganito. Pero sinasabi nila isang tao lang ang gumawa nito. Umaaasa pa naman siyang magtutulungan ang Korea at Japan. Sabi niya ay hindi makikialam ang Brazil government dito, bahala ang Korean at Japanese Association. Pumayag si Juyon at Jung Injo. Tinanong ni Jung Injo ng lalaki kung hindi ba kayo nakaramdam ng kakaiba. Pero sabi nila, ay wala naman. Tinanong din niya, nasaan yung isang team member na nasa report. Sagot ni Juyon na may urgent matter siya. Shift, sa hospital, Ward 3. Nakahiga si Tekashi. Dumating si Dojan, dala ang bulaklak. Pagtingin ni Tekashi,
ay akala niya bulaklak ito para sa libing na. Pinatahimik siya ni Dojan, sinasabing nandito siya para sa official visit. Kinuha ni Dojan ang isang bilog na mata, ang mata ng lynx na napatay niya. Dahil sa hypnotic ability nito, ay napasunod niya si Takashi at nakuha ang sagot. Umalis si Dojan sinasabing, ang mga yakuza ay mga basura. Narinig ito ni Takashi at paulit-ulit niya itong inuusal, ang mga yakuza ay basura. Habang kita naman sa mukha ni Dojan ang matinding galit.